My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone, somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you By giving up my life to you, For all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. like a father feeds his children, like a shepherd leads his flock. The Lord will always guide us, show us where to walk. And in times when we have plenty,
we come into His presence, confessing Him as Lord. His Holy Spirit leads us, He feeds us by His word. We're seated at His table, partaking of His love, children of His kingdom, purchased by His blood. Like a shepherd
gentle arms of Jesus warmed my hurry to behold. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and God is trust to hide, and trembles at his foes, and trembles at his foes. How great
Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. The sun sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me.
Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Ayan. Sabihin niyo naman po sa katabi niyo, good morning. Good morning. Kumustahin niyo po yan. Ayan. For today's video po, naka-blue po tayo. Ayan. Hindi po ako ang worship leader, ha? So, excited po ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sinasabi po natin palagi na ang Diyos ay dakila at dapat po siyang purihin. Amen po ba? Amen. At sinasabi din po yan sa Biblia, sa 1 Chronicles chapter 16 verse 25 to 26. Sa salitang Ingles, ang sabi po dyan, "For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Amen. For all the... Sige, kaya natin to. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens." Basahin po natin sa salitang Tagalog, "Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat dapat purihin, siya'y marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. Sapagkat lahat ng Diyos na mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang gumawa ng mga langit." Amen? Merong isang Diyos lang ang gumawa ng langit, ay ang Diyos. Yun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat ng Diyos na pinapakilala ng mundong ito ay walang-walang hindi mako-compare sa ating Diyos. And He has to be feared. Amen? Kaya nandito sa umagang to, we have to remind ourselves kung anong klase ba ng Diyos ang pinupuri natin. Siya ang gumawa ng langit. Amen? So walang-wala yung mga pinapakilala ng ibang tao dyan na mga Diyos-Diyos lang. Amen po ba? So, ihanda natin mga puso. Let's remember God's faithfulness and goodness in our lives. Amen? At again, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Pwede po ba tayong sumigaw ng praise the Lord? Amen, amen. Let this Sunday be remembered that we give our best. Amen. And let's sing this song, the Lord's Prayer, with all our heart. Amen. Our Father, which art in heaven,
into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we recognize your presence in this place. We thank you for all the things that you've done in our lives. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng blessings na ipinaranas niyo po sa amin. Salamat po sa buhay na aming taglay. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Thank you so much for the opportunity to serve you. And we thank you for all the things that you've done, big, small, and even, Lord, the things na late na namin na-recognize na nanggaling po sa inyo. Thank you so much for all those things. And we also thank you for all the second chances na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na binago niyo po kami, binago niyo ang aming mga puso, at ipinaliwanag niyo sa amin ang iyong pagmamahal. This morning, Panginoon, allow us to remember all these good things from you and make all these things, Lord, push us, motivates us, drives us to praise and worship you with all our heart this morning. We also pray for the worship team. Bless them, Panginoon, guide them, and empower them, Panginoon, so they may be able to do what they have to do for you today, Panginoon. May you be pleased sa gagawin po ng worship team on how they sing, how they lead us, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito. We also pray for the preacher, the messenger. Gabayan mo siya, Panginoon. May he remember all the beautiful things and the truth na inilagay mo sa kanyang puso at sa kanyang isipan. At kami makikinig ng iyong mga salita. Make us very excited, Panginoon. Open our hearts, open our ears, Panginoon, to listen to what you have to say. And encourage us, Panginoon, to keep going in this life, Panginoon. No matter how hard it is, Panginoon, we will overcome because you are with us. And we also pray for the people joining us online. Bless them, Panginoon. Honor their intention to praise and worship you wherever they are. And we pray for our brothers and sisters in Bulacan. Bless them as you bless us in West Camyas. And remember Pastor Alfred, Panginoon, as he leads po ang mga kapatid namin sa Bulacan. Bless him, Panginoon, and continue to anoint him. Father, thank you so much for this morning. We recognize that this day comes from you. Maraming pong salamat sa buhay na aming taglay. Hatayaan mo, Panginoon, na gamitin namin ang buhay na ito, Panginoon, upang purihin ka at pasalamatan ka. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, glory to the Lord. Oh, hallelujah, Lord. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Woo! Praise the Lord. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved.
joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I want to see those feet dancing. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Let's sing it again. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, yes, I've got joy. Hallelujah! Say this to the Lord. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. Yes, Lord. And I'm not ashamed. I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. Now I won't hold back anymore. Yes, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, yes, I've got joy. Yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, yes, I've got joy. Woo! I'm letting go, I'm wild in your presence. Dance till the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. Shout it out! I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. Now I won't hold back anymore. Yes, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, yes, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Oh yes, Lord, we've got joy in our hearts, Lord. Woo! I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Say it to the Lord. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy. Shout it out. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Praise the Lord. Down in my heart, hallelujah. Joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart,
to the Lord, for the Lord your God is good. Amen. Hallelujah. He is good all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Woo. Oh, Lord, you are good. We praise you, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, yes. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, Lord, you are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, say it to the Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, yes, oh, Lord. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, yes, oh, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, oh, Lord. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, yes, Lord. You are good, oh, Lord. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say it to the Lord. Lord, you are good and your mercy Say it endureth aloud. forever. Shout it to the Lord. Lord, you are good and Raise your voice and say it to the Lord your God. Woo! Lord, you are good and your mercy
Hallelujah. And we thank you, Lord, for being a loving Father to us, a good God to us. Maraming salamat, Panginoon. And we've known all our lives, Lord, naging mabuti ka sa amin, O Lord God. Mula noon hanggang ngayon, O Lord, at magiging mabuti ka pa sa amin, O Lord God, sa mga susunod pang pagkakataon, O Lord. We thank you, Lord. We thank you that we know you. We thank you that we have you in our lives, O Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Let us sing this song to the Lord, lifting Him up. Hallelujah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. 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 Oh yes, Lord, you are an awesome God. Worship the Lord your God. Hallelujah. Oh, you are awesome, oh Lord. Hallelujah. And we thank you, Lord. We thank you for the power, Lord, that you have given us, oh Lord. Hallelujah. Empower us, oh Lord God. Lord, we thank you, Lord, because we know that in you, in your name, we have the victory in our lives. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Worship the Lord your God. Hallelujah. There is power in the
And there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Sing it to the Lord. To break every chain, to break every chain, and break every chain. Hallelujah. And there is power in the name of Jesus. Declare it, declare it. There is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. There's an army rising up. Come on and sing it to the Lord. There's an army rising up. There's an army rising up. Break every chain, 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 break every chain. Sing it again. There's an army rising up. Come on and declare it. There's an army rising up. Thank you, Lord. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain. Say it to the Lord. Break every chain, break every chain, break every chain. Come on and sing it again. To break every chain, to break every chain, break every shout it out. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, hallelujah, Lord. Every chain will be broken, oh Lord. In your name we have the victory. We have the victory, oh God. Hallelujah. Woo! Glory to the Lord. I hear the chains. I hear the chains falling. I hear the chains. I hear the chains falling. I hear the chains. I hear the chains falling. Come on and say it to the Lord. I hear the chains. I hear the chains falling. I hear the chains. I hear the chains. I hear the chains falling. Declare it. Ooh, I hear the chains. I hear the chains falling. Break. Chains break. Command the chains to break. Break. Chains break. Break. Chains break. Once more, say it. Break. Chains break. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Command the chains to break in your life. Command the chains to break in your life. The chains of sickness, the chains of poverty. The Lord will deliver you. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. I hear the chains falling.
chain, break every 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 chain. Woo! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Oh, hallelujah, Lord! You have broken every chain, oh Lord, in our lives. Hallelujah. You have given us victory, O Lord God, in all circumstances of our lives, O Lord. And we thank you, Lord, for being our God. Hallelujah. Claim that the Lord has delivered you from every chain of sickness, every chain of poverty, every chain of anxiety, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. How great the chasm that lies between us. How high the mountain I could not climb. Thank you. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Come on and sing it. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh yes, Lord, sing this to the Lord. Who could imagine so great a mercy? Sing it from your hearts. What heart could fathom such boundless grace? The God of angels stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Raise your voice and sing it to the Lord. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Come on and shout it out. Praise the Lord. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Lord. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Amen. Hallelujah. Let us repeat this song. Let us sing it to the Lord. Then came the morning
Mula noon hanggang ngayon, ang hope namin nasa iyo, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. We give you all the glory, all the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Woo. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Narinig niyo po ba yung mga tanikala na naglalaglagan kanina? Amen. Alam niyo po, yung message po kanina, yung declaration. Niyo po, prophetic declaration na lahat ng tanikala, lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa tao, sa atin, mga bagay na nahihirapan tayo or namumroblema tayo, yun po ay kinalagan ng ating Panginoon. Amen? Kaya po wag na po kayong paalipin sa anumang mga bagay. Sa halip, atin pong pakanamnamin at atin pong i-celebrate na tayo po'y pinalaya na ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang pinalaya ng anak ay tunay na ngang malaya. Amen? Tayo po ba ay malaya na? Pwede bang pumalakpak tayo sa Panginoon? Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo po, mga kapatid, ang tunay na malaya, yung pumapalapak sa Lord, hindi po pa ganon. Dito yan. Sa ibabaw. Amen? Kasi pag gano'n ang palakbo, parang nakikiramdam ka lang. Pero kung tunay na ikaw pinalaya ng Lord, sa puso mo, sa isip mo, nagmamanifest yan. Doon sa gesture natin, sa ginagawa natin. So every time na pagpalapak mo ay sa Lord, dito sa ibabaw. Amen po ba ron? Pag sa tao dito, pwede na yon. Pero pag sa Lord, tandaan nyo, laging sa ibabaw. Bakit? Kasi pinapakita mo na tinanggal na ng Lord yung chain na nakatali sa iyo. Amen? Lahat ng pinalaya ng Diyos, pumalakpak sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yan, ganyan po. Para tayo ay talagang maipakita natin sa Lord na tunay nga po tayong malaya. Amen. So, isang mabiyay, papagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob niya sa atin. Salamat din po sa pagkakataon na ako'y nakabalik ulit dito sa Kamyas. Ano ho? Sabi ng Pastor, ba't no second Sunday wala ka? No, nung nakaraang Sunday, nagpalit mo lang kami ni Pastor. Okay. So, tunay po ng katapatan at pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Amen? Nagbabago man po ang panahon, nagbabago man po tayo. Tumatanda, pumuputi ang buhok, lumalabo ang mata, pero pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magbabago sa iyo, aking kapatid. Amen? Palapakan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Patuloy po siyang nagtsatsaga sa atin. Pinagpapasensyahan po tayo sa ating mga pagkukulang, sa mga katigasan ng ulo natin, at minsan yung pabalik-balik na ugali natin, pinagtitiisan tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat mahal na mahal niya tayo. Sabihin mo sa kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit matigas ang ulo mo minsan. Alam mo, nakakatuwa sa ang maganda tayo, isa sa napakagandang katangian ng Panginoon, yung kanyang pagiging patience sa atin. No? Nagtsatsaga talaga siya kahit minsan tayo mga magulang, di ba? Pag yung mga bata, maliit pa, tuwan-tuwa pa tayo. Amen. Pero habang lumalaki, makukulit na yan. Matigas ng ulo, lahat ng bawal yun ang gustong puntahan. And yet, nagtitiis tayo na alagaan sila, palakihin, kainin, bigyan ng damit, pag-aralin. Bakit? Kasi mahal na mahal natin yung mga anak natin. Amen? What more pa ang Lord sa atin? Na tayo galing sa Kanya at para din sa Kanya. Our theme for this month is all about patience and perseverance. No? Yung pong pagtitiis at pagtatyaga. Sabi nga po, kapag merong tiyaga, ay mayroong yun. Yes. No, kapag may tiyaga, ay mayroong nilaga. So, balitalin nyo ba yung kasabihanan ay sa Biblia nang galing yan? Ang title po ng preaching ko for today is, yan po ba? Yung title ng preaching natin, Patience, the Fruit of the Holy Spirit.
Ang pasensya daw po or patience ay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang aklat ng Galatians chapter 5, 22 and 23. Meron po tayong 3 version na babasahin sa umagang ito. Sabi po dyan, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Sa ano naman po, sa New King James Version, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. And then sa Tagalog po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Tayo manalangin, Amang Banal, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa aming mga papuri at pagsambang awitin. Tunay nga, Ama, na naramdaman namin ang iyong presensya at sa umagang ito patuloy namin na ipinagpapasalamat ang iyong walang katapusang pag-ibig, walang kapagurang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya, Amang Banal, nawa, ituro mo sa amin kung papaano kami matututo at mapapractice namin ang bunga ng banal na Espiritu, which is, Lord, yung patience or long-suffering. Lord, salamat po. Pagpalain mo po yung mga salita at pagpalain mo ko na magdadala ng iyong mabuting balita. Sa iyo mang papuri, sa iyong pasalamat, ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At sige po, makakaupo na po tayong lahat. Sabi po dito ng Galatians, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, nung ating tanggapin si Jesus, nung isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo pong lahat ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Tinanggap mo na ba si Jesus as your Lord and Savior? Amen. Kung tinanggap mo na si Jesus, ay hindi lamang ang buhay na walang hanggan ang meron ka, kundi tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, ang Panginoon na siyang gumagabay at pumapatnubay sa buhay po natin habang tayo ay nandirito sa ibabaw ng lupa. At nandiyan dyan ang fruit of the Holy Spirit. At ang fruit of the Holy Spirit, ating pong pag-nag-aaralan o topic sa araw na ito, sa buwan na ito, yung pong patience o yung katyagaan. Which is ito po ay pangkaraniwang makikita mo sa mga tao na kinakasihan ng banal na Espiritu Santo. Subalit yung mga taong walang relasyon, tunay na relasyon sa Panginoon, ito yung mga tao na may initin ng ulo. Ito yung mga taong napakabilis bumitaw. No, ito yung mga tao na kung saan ay walang tiyaga na maglingkod o sumunod sa ating Panginoon. Sapagat ang tao po ay makapaglilingkod lamang ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip sa Panginoon kung siya po ay mayroong bunga ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga sabi lagi nating naririnig, malalaman daw po natin ang bunga ang uri ng isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Amen. Katulad din po natin mga kapatid na nagsasabi na tayo mga Kristiyano, na tayo mga anak ng Diyos. Nakikita po yan sa araw-araw ng buhay po natin. Makikita po yan kung ano yung kinikilos natin. Makikita po yan kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. At makikita yan sa ating mga ginagawa. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, tingnan po natin mabuti. Nasa ating kaya ang bunga ng banal na Espiritu Santo, yung katyagaan. Okay? Sabi po, doon sa King James Version, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and long suffering. No? Long suffering.
Ano po ba ang ibig sabihin ng long-suffering in Greek word? The long-suffering in Greek word is makrotomia. Ibig sabihin po noon sa New Living Translation, it means patience, or literally means long temper. In the sense of the ability to hold one's temper for a long time. Ito daw po yung pagpipigil sa sarili sa mahabang panahon. Yung hindi agad siya bumibigay o hindi agad siya nagagalit, hindi siya basta-basta sumusuko. Ito yung mga merong katatagan. Sabi nga, a patient person is able to endure much pain and suffering without complaining. Amen? Ito yung mga tao na to, yung may nagtataglay ng fruit of the Holy Spirit, ito yung mga tao na kaya niyang batahin, who endure ang labis sa sakit at paghihirap na hindi nagrereklamo. Amen. Tayo po ba? Konting hirap lang, nagrereklamo kagad. Ano ba naman yan? Lalo na sa panahon natin ngayon, na napakabilis ng panahon, lahat ng bagay ay halos instant. Mula sa pagkain, puro instant. Sa technology, pag may gusto kang malaman, pipindutin mo lang, itatanong mo lang kay Google, lalabas na yung gusto mong malaman. Amen? At pag mahina ang signal, nakakunot ang noo. At abot ng ano ba naman yan? Nakita natin doon, nagrereklamo kagad tayo sa mga maliliit na bagay. At kapag ang tao ngayon, hindi agad niya nakuha ang kanyang naisin sa buhay at ang kanyang gusto, gagawa ng masama para makuha lamang yon. Amen. Hindi na malingid sa inyo mga kapatid. Sa panahon ngayon, in the last days, ang mga tao ay magiging mahilig sa mga kalayawan, mahilig sa magiging maibigin sa salapi, ngunit mawawala ng pag-ibig sa marami. In our time, kitang-kita natin ngayon kung gaano ang greediness, ang pagkagahaman sa salapi ay kitang-kita ng ating mga mata. At ang nakakalungkot, taga Bulacan ako, number 1, ang Bulacan. Nakakahiya. Di po ba? Pero salamat sa Panginoon, sapagat in-expose niya ang mga bagay nito. Minsan ako nang narinig ito, nagtatanong, bakit nila nagagawa ito? Because wala silang spirit ng Panginoon. Wala ang espiritu ng Diyos sa kanila. Wala sa kanila yung katyagaan, wala yung pag-ibig, wala yung kabutihan o katapatan. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ano agad ang bilang tao, ano yung initial reaction natin sa mga nangyarihan? Galit na galit tayo. Halos isumpa natin yung mga tao na yan. Pero dapat tingnan pa rin po natin. Kaya ito in-expose ng Lord para bigyan sila ng pagkakataon ang mga tao na ito na magsisi at magbalik sa Panginoon. Amen? Ano ba magagawa natin kung magalit tayo? Magkakasala lang tayo. Ay pinapagawa sa atin ng Lord, magkaroon tayo ng katyagaan, pagtitiis na ipanalangin ang mga taong ito. Amen? Sa halip na magalit tayo, ipag-pray natin. Kasi ako'y naniniwala kaya ito in-expose ng Lord to give them a chance to repent. Pastor, mag-repent ba yung mga yan? Pag nag-repent ba yan, gagayahin ba nila si Zacchaeus na ibabalik yung kayamanan? Yun lang ang tanong. Di ba? So ngayon, ang mga tao, nag-resort ngayon tayo, dahil sa ating inis, sa ating galit, yung bunga ng banal na Espiritu, kahit mga Kristiyano, minsan ay nawawala at natatago sa bag. Di ba? Ninakausap ako sa Sunday school teacher. Sabi niya, Pastor, no, kay Sunday school teacher, may pagkakataon na yung bunga ng banal na Espiritu Santo, inahubad ko muna. Sabi ko, bakit? Kasi ang kukulit ng mga bata. Sabi niya ganon. Mga bata lang ba ako makukulit? Paano yung mga senior? Hindi, sa Kamyas po ako, mababait yung mga senior namin. Diba? So yun po nangyayari ngayon. Nawawala yung pasensya natin at tayo po ay sumusunod tayo ngayon sa agos ng mundo. Kinokondem natin yung mga tao na yan. Karapat-dapat lang naman na sila ay magalit ka sa una, pero at the end of the day, dapat
yung fruit of the Holy Spirit, which is the patience, ang makita sa atin. Magalit tayo doon sa kasalanan ginawa, pero yung nagkasala, ipag-pray natin sila. Amen? Okay, isa lang nag-amen. Mukhang galit lahat, ano? Okay. So sabi nga, a patient person is able to endure much pain and suffering without complaining. Mga kapatid, alam ko marami sa atin dumadaan sa iba't ibang pagsubok o problema sa buhay. Amen? At minsan, naisip natin, makapagtatanong siguro tayo na, Lord, bakit naman nangyayari sa akin ito? Kasama pa yung pagtulo ng luha. Diba? Pero alam nyo, sabi ko nga, inaalo ng Lord John para subukin ang ating pananampalataya at yung ating katyagaan. A patient person is slow to anger as he waits for God to provide comfort and punish wrongdoing. Kung may mga tao man na nakasakit sa inyo, mga kapatid, nakarinig kayo ng hindi magandang salita, pinintasan kayo, pag nakatalikod, minamarites kayo, huwag niyo silang gantihan. Amen? Sabi ng Lord, huwag kayong gaganti. Akin ang pagganti. Kahit ano bang ginawang masama ng tao na yun sa'yo, huwag na huwag kang gaganti. Huwag na huwag mawawala yung pagpapasensya. Bakit? Kasi ang isang taong nagtataglay ng Banal na Espiritu Santo, ito yung mga tao na sabi nga, a patient person is slow to anger as he waits for God, comfort, and punish wrongdoing. Ang Diyos na po ang bahala sa kanya. Amen? Huwag kang gaganti, mga kapatid. Alam, dumating na sa buhay ko yan, na talaga namang grabe yung nangyari sa akin. Na halos at that time, bago-bago pa lang akong Kristiyano. May sakit ako noon. Si Mrs. naglalabas sa poso, nung araw poso pa, ano. Then yung kapitbahay namin na mayaman at that time, galit na galit sa amin. Hindi namin maintindihan kung bakit. At dumating yung time na akala ko papaluin nung batya, yung Mrs. ko. At that time ay nagpipigil na lang ako. Pero alam nyo, that moment, nasa ilalim ng higaan ko, yung ganong kahaba kong itak. Nakaprepare na po yun. Not any moment, kung tatamaan yung misis ko, tatapyasin ko ang ulo ng tao na yun. Pero salamat sa Panginoon. Nung oras na yon, binigyan niya ako ng matinding sakit ng ulo, hilong-hilo ako. Hindi ako pinabangon ng Panginoon. Kasi kung ako'y nakabangon at that moment, baka hindi ako pastor ngayon. Pastor man ako, baka galing ako ng kulungan. Pero nakalagay na sa isip ko anong gagawin ko. Oras gawin ko yon, tatakas ako, alis ako, sa Bulacan, pupunta ako ng Batangas o kahit saan may mga kamag-anak ng malayong lugar, hindi nila ako mahuhuli na doon. Nung panahon na sabi ko, ano ba yun? Wala man lang akong magawa. Pero nakita ko na iniingatan pala ako ng Panginoon. At nung na-realize ko later on, ako, Lord, salamat. Kasi kung hindi ka nag-intervene sa akin, kung hindi mo ako pinakialaman, ano na kaya ang buhay ko? Kaya mga kapatid, yung mga bagay na dumarating sa atin na biglaan, huwag na agad tayo mag-react. Amen? Mag-isip muna tayo ng maraming beses. Sapagkat isang pagkakamali lang ay marami po ang maapektuhan. Lalo na kung tayo po yung mga Kristiyano na, mahalaga mga kapatid yung katyaga o yung pagpipigil sa sarili. Sabi nga po, yung fruit of the Holy Spirit, this is one of the manifestation that the Lord is with us. Kapag napapractice mo na yung patience, kapatid, ibig sabihin, sinusunod mo ng Panginoon at sinasamahan ka ng Diyos. Kaya kagigil na gigil ka na, gusto mo ng kurutin. Tigilan mo yung sarili mo. No? Kahit na matindi ang hirap nating nararanasan, dapat ay magtiyaga tayo at magpatuloy sa ating pananampalataya. There are times, mga kapatid, sinusubok yung fruit of the Holy Spirit, yung patience natin. Pupunta ka lang ng church, sasamba ka na sa Panginoon, minsan nagkakaproblema pa sa bahay. Nararanasan niyo yan? Lalo na kung meron kayong kasama sa bahay na hindi mananampalataya. Kung yan ay asawa mo, anak mo, kapatid mo,
Pag meron kang kasamang hindi mananampalataya, asahan mo kapatid, lagi mong mapapractice yung fruit of the Holy Spirit, yung patience. At magtsatsaga ka kahit ano sabihin sa yung masasakit, hindi mo siya papansinin. Bakit? Kasi naintindihan mo siya. Dahil hindi pa niya nakikilala ang Panginoon. At madalas, ang kalaban natin ay tayo mismo, yung sarili natin. Amen? Pagising mo sa umaga, sabihin mo agad, may battle eh. Pagising mo, babangon ba ako at mag-aatin ba ako? Oh, next week na lang kaya. Saka na lang, wala naman nagbabago sa buhay ko. Ganun pa rin. Simula noong hanggang ngayon, parang wala nagbabago. Parang sumusuko na tayo. Pero tandaan mo kapatid, sumusuko ka man, ang Diyos ay hindi susuko para sa iyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kung may mga problema man dumating, magpatuloy lang tayo mga kapatid. Bakit? Sapagkat yung bawat problemang dumarating, ang Diyos din ang kasama natin. Sabi ng Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan kailanman. Ang kailangan lang natin ay magtiyaga. Sabi ko nga rito, kung sa ganang sarili lang natin, ay hindi kaya natin magpatuloy sapagkat napakaraming humahadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Gumagawa ng paraan, ng kaaway, ang demonyo para papanghinain ang iyong pananampalataya, para palamigin ang iyong pagmamahal o pananampalataya mo sa Panginoon. Alam niyo yung ganitong sitwasyon, yung fruit of the Holy Spirit, napapractice mo yan kapag dumating na yan sa buhay mo. For example, sa church, minsan hindi maiwasan mga kapatid. Simpleng kwentuhan lang, maya-maya, o chat lang sa GC. Simpleng chat lang, maya-maya, may nag-aaway na. O, tatawa kayo tuloy, alam nyo, no? May nasabi lang yung kapatid, ikaw correct nung isa, gaganti yung isa, maya-maya, ang lawak-lawak na ng problema. Nasaan yung patience doon? Di ba? Tandaan mo mga kapatid, hindi pare-pareho ang ugali nating lahat. Amen? Huwag mong hanapin sa katabi mo ang ugali mo. Amen? Nakikita niyo pa yung daliri ko. Hindi po yan pantay-pantay. Amen? Pero ang lahat ng yan ay mahalaga. Tayo rin, mga kapatid. Pati yung kapwa natin. No? Hindi man siya abot sa standard mo. Pagpasensyahan mo yung kapatid mo. Kahit ilang beses ka nang nagpapayo, kung kanino man, at hindi ka pinakikinggan, huwag mo siyang pagsasawaan. Palagi ka rin lumapit sa Kanya, palagi mo siyang paalalahanan, at palagi mo siyang ipanalangin. Pagtiyagaan mo yung kapatid mo na yun. Bakit? Walang ibang magtsatsaga yan, kundi ikaw lamang. Amen? Ganon din ang Panginoon. Walang ibang magtsatsaga sa atin, kundi ang Diyos. Sino ba naman tatagal sa mga ugali natin? Di ba? Grabe ugali natin, kanya-kanya tayo ng ugali. Pero tandaan niyo mga kapatid, kanya-kanya tayo ng kahinaan. Amen. Minsan pagkakaharap mo lang ganyan, hindi mo makikita yung tunay na ugali. Pero subukan mong kasama sa bahay yan ng isang buwan, alam mo na ang ugali niyan. Di ba? Malalaman mo yan. Pero sabi nga, ano man yung kapintasan na meron tayo, yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, lagi nating alalahanin, ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay mayroong bunga, yung bunga ng pagtitiis at katyagaan. Amen? Okay. At alam nyo, nung nakaraan sa Pulilan, kasi po every Friday ako po ay nagtuturo. At isa pong napag-aralan po namin doon, tinuro ko, ay meron daw pong dalawang klase o dalawang uri ng taong pumupunta sa church. Meron daw po yung isa, yung tunay, yung genuine na mananampalataya, na kahit anong problema, pagsubok na dumating sa buhay, ito ay nagpapatuloy. Nandoon yung kanyang patience. Okay? Kahit na malayo ang kanyang pinanggagalingan, hindi yun nagiging hadlang. Kahit ang pamasahe niya ay sakto lang, hindi nagiging hadlang yun. Kahit masama ang pakiramdam, dire-diretso yun. Sapagkatin, bakit? Kasi siya ay tunay na nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon. Yung isa naman daw na umaattend sa church, ang tawag doon ay churchgoer lang.
Ito yung mga tao na pupunta lang sa church kapag ang feeling niya, maayos ang kanyang pakiramdam. No? Pagka yung masayang-masaya siya, pupunta lang sa church. Ito yung mga tao na natatakot lang sa kanyang nanay or tatay. Pag di ka umattend, wala kang allowance bukas. Siyempre sasama. Pero nakaupo dyan, malayo ang kanyang tinatanaw. Ito raw po yung mga tao na pag nagpipreach si pastor ay panay tingin sa relo. Haba naman mag-preach ng pastor na yan. Di ba? Yan na naman si pastor. Saka na lang ako attend. Kailan ba magpipreach yan? Ano ba? Every second Sunday pumupunta yan. Sa third Sunday ako pupunta. Pumunta ako ngayon. Huli ka. Hindi ka makaligtas. Di ba? Minsan yung pakikinig ng salita ng Diyos, kinainipan natin. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Tingnan mo, baka wala yung Holy Spirit sa'yo. Pero sa Apostol Pablo, nang nag-preach siya, magdamag, nag-preach. Pagdating ng madaling araw, nakatulog si Eutico, nahulog doon sa pangalawang palapag, patay. Kaya huwag kayong matutulog, mga kapatid. Sandali lang naman yung preaching ko. No? Pagka mga 10, titigil na ako. Buti wala si Brother Efren yan, no? Naganon ako nun eh. Hindi, okay naman yan. Siyempre, alam naman natin yan. But, nasabi natin, pag pupunta ka sa church, dapat excited ka. Dapat kahit ano yung obstacle na gawin ng kaaway sa'yo, hindi ka papayag na hindi ka maka-attend sa gawain ng Panginoon. Dahil covenant mo sa Lord yun. Commitment mo yun. At fruit of the Holy Spirit, yung patience mo. Kahit traffic dyan, agahan mo punta para hindi ka nalilate. Aray, pastor. Diba? Kaya nga sa pulilan, sabi ko, pastor, lagyan na natin ng pinto doon sa dulo para kung may malilate, hindi doon sa harapan dadaan. Ewan ko kung papayag si pastor. Okay, so sabi nga yun daw po yung mga tao na churchgoer lang ay nakadepende sa pagkakataon o sitwasyon. Pupunta lang sila dahil minsan meron lang pakinabang sa church. Naku, may bigayan doon. Punta tayo. Kinabukasan, susunod na linggo, may bigayan pa ba? Wala na. Ay, wag na. Busy ako. Yun. Pero ikaw, meron man o wala, may pagpapala man o wala, pupunta ka sa church. Bakit? Sapagkat mahal mo ang Panginoon. Amen? Palapakan po natin ng Lord. No one can grow spiritually without patience. We need the fruit of the Holy Spirit, the patience, in our lives to grow and be fruitful. So we need this, mga kapatid. In Lucas chapter 8, chapter 4, verse 8, 11 to 15, sabi rito, sa verse 5 tayo, isang magsasaka pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito. Ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga bining tumubo roon. Mayroon namang bining nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-100 butil. At pagkatapos ay sinabi niya na malakas, makinig ang may pandinig. In verse 11, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Mga kapatid, ito po yung mga uri ng tao sa mundo. Ito po yung mga tao na nakikinig naman, nakakarinig ng salita ng Diyos. Subalit dahil sa kawalan ng katyagaan, sa pagpapatuloy, pakikinig, pananalangin, at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito yung mga tao na napapariwara. Sabi nga roon, dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ito yung mga tao na nasharean mo, pero nakinig lang, pero nung dumating yung mga gawa ng dyablo, yung mga makamundong gawain na ginagawa natin nung araw,
na hindi niya kayang talikuran o matalikuran, ito yung nangyayari sa kanila. Pangalawa, ang mga nalaglag naman sa batuhan ay mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't dumating ang pagsubok, sila ay tumiwalag. Ito yung mga tao na nakasama natin sa church, umattend sa church ng minsan, subalit, hindi nag-ugat sa kanilang puso. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng salita ng Diyos ay tumumo sa puso nila. Mas nakita nila ang matitinding problema sa buhay. May naririnig nga ako, sabi sa akin, Pastor, bakit kung kailan ako lumalapit sa Panginoon, saka naman patong-patong ang problema ko? Pastor, ba't kung kailan ako lumalapit sa Panginoon, bakit naman naglalayuan ang mga kaibigan ko? Marami pong ganyan, mga kapatid. Kasi tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Titingnan ng Diyos kung mag-uugat yung sa kanyang salita. Okay? 14, ang mga naasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Ito yung mga tao na nakarinig, umattend sa church, and then, isang araw, lumapit kay Pastor. Pastor, hirap na po ako sa buhay. O anong gagawin ko sa iyo? Pastor, pwede bang ipag-pray niyo ako? Na ako'y makahanap ng isang magandang trabaho at makapagbukas ako ng isang hanap buhay. Siyempre, si Pastor mahaba agin. Pinag-pray. Kasama pa yung mga elders. Pag-pray natin si kapatid. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin. Binigyan ng trabaho, binigyan ng hanap buhay. Subalit nakalimutan ang salita ng Diyos. Kapatid, meron tayong gawain sa araw ng linggo, ha? Ikaw ang opening prayer. Naku, Pastor, ako marunong. Sa Sabado, ikaw ang naka-assign cleaner sa, naku, Pastor, busy ako. And then, isang araw, dumating yung mga problema sa buhay. Hindi na umattend sa church. And, yung may nagkaroon ng trabaho, pati araw ng linggo, nagtatrabaho na ngayon. Naku, Pastor, mapapagalitan ako ng amo ko kasi kung absent ako. Saka na lang po, Pastor, busy na po ako. And then, ganun, hanggang isang araw, yung salita ng Diyos na meron sa kanya ay unti-unting nawawala. Yung umaangat na siya, natabunan siya ng mga damo. Ano yung mga damo? Yung mga alalahanin sa buhay. Mga kapatid, pag humingi tayo sa Panginoon at ibinigay, huwag natin kakalimutan ang Diyos. Marami sa atin, hindi naman lahat, marami sa mga tao, kapag natanggap na yung hinihingi sa Panginoon, nakakalimutan na yung kanyang paglilingkod sa Lord. Nawalan siya ng katyagaan. So, anong nangyari? Dahil sa alalahanin at pagkahumaling sa kayaman at kalayawan, nahiwalay sa Diyos. Sabi nga, dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. They know the truth. Alam nila ang salita ng Diyos. Pero hindi nakikita sa buhay nila ang fruit of the Holy Spirit. Ito yung mga tinatamad, lulubog, lilitaw. Okay? At dahil nga doon, dahil nakahanap buhay na, nakalimutan na ng Panginoon. Maraming ganun. Nakakalungkot lang. Pero makita natin mga kapatid, ano mangyayari doon? Mahihirapan siya. 15, ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang puso. Pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Because of their patience, ang fruit of the Holy Spirit ay nagmamanifest sa buhay nila. Amen.
Kaya mga kapatid, yung katyagaan sa paglilingkod sa Panginoon, yun ang importante sa atin. Sabi nga, as the Spirit produces patience in us, He is making us more Christ-like. Kapag tayo nagtitiis, nagtsatsagang katulad ng ating Panginoon, makakatulad din natin siya. Maraming binata, tiniis ang Panginoong Jesucristo para sa iyo at para sa akin. Nagtiis siya ng sakit, hirap, pasakit, pang-alipos na ng tao. Para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Namasay siya sa krus. Lahat ng latay, lahat ng sugat, tinamo niya para lang tayo bigyan ng kagalingan. Tiniis niya lahat yon. Pero tayo, konti lang iniingi ng Panginoon, hindi pa natin magawa. In 2 Thessalonians chapter 3, verse 5, sabi diyan, patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Mga kapatid, kung ikay nakakaranas na parang minsan gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang magpatuloy, alalahanin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. At alalahanin mo na kaya mo mapagtagumpay ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Amen? Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga kung parang nakakaramdam ka ng pagod at parang gusto mo nang bumitaw, alalahanin mo ang Panginoon. We are commanded to be patient while waiting for the coming of the Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi madali ang magpatuloy. Napakahirap ang magpatuloy, lalo na sa panahon ngayon. Sabi ko nga, iba't ibang problema ang dumarating. Iba't ibang pagsubok ang dumarating sa buhay mo na halos pahintuin ka na. Dumating po sa buhay ko yun. Pastor na po ako. Dumating sa point na sabi ko kay Mrs., lahat ng damit ko, lahat ng nagpapaalala sa akin bilang pastor, ipamigay mong lahat yan. Dumating po ako sa puntong gano'n. Bakit? Dahil sa sakit na aking naranasan sa mga tao na hindi ko akalain na ganun pala sa akin. Pansamantala po ako huminto bilang isang pastor. Nawala sa akin yung katsaga, nawalan ako ng direksyon, parang ayaw ko na. Diba? Kung nararanasan ko yon, what more? Lahat tayo pwede nating maranasan yun. Pero alam nyo, isang araw, ibinalik din ako ng Panginoon sa gawain. And I realized na part pala yun ng pagtuturo sa akin ng Panginoon. Kaya ngayon, mas pinatatag ako ng Diyos. In Santiago chapter 5, 7-11, sabi diyan, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang inihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyaga ng pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kang ihinto kapatid sa paglilingkod sa Diyos. Magtiyaga ka. May problema man o wala. May pagsubok mo na wala. Magpatuloy kang maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Malapit na siyang bumalik. Hindi natin alam. Bukas o makalawa, maaaring babalik ng Panginoon. At sa halip na tingnan natin yung kapintasan ng ating mga kapatid, ng ating kapwa, mag-focus lang tayo sa ating mga sarili. Kaya sabi nga dito na Apostol Santiago in verse 9, mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Sa halip na tingnan natin yung mga differences natin mga kapatid, gamitan natin yung fruit of the Holy Spirit, yung patience. Amen? Pagpasensya mo na yung kapatid mo. Kung hindi man siya pasensya minsan. Ikaw ang mahaba ang pasensya. Amen? Ikaw ang nakakaunawa, unawain natin ang mga kapatid natin. Okay? At ang sabi diyan, mga kapatid, tularan ninyo ang propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buti-tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo tungkol sa pagtitiis ni Job.
at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. So mapala daw po tayo mga kapatid kung tayo po ay nagtsatsaga at nagtitiis. Amen? Kaya kung may problema man, huwag tayong magreklamo. Tingnan natin ano ba yung dahilan kung bakit dumating yun. At magpasalamat tayo sa Panginoon. And there are several figures in the Bible demonstrate patience. Meron pong ilan. Sabi dito, sabi kanina si Job. Sino ba si Job? Job's story is a powerful illustration of patience in the face of extreme adversity. Alam na po natin yan. Nawala yung kanyang kayamanan, naubos ang kanyang mga anak, nagkasakit siya, yet he maintained his faith in God, demonstrating remarkable patience and resilience. Amen? Basahin niyo yung aklat ni Job. Makikita ninyo kung gaano itong tao na to ay pinatnubayan ng Diyos. Abraham and Sarah. God promised Abraham and Sarah a son. But it took many years before their son, Isaac, was born. Panginoon, paano ko mararanasan niya? Wala nga akong anak. Sabi ng Lord, magkakaroon ka ng anak. At ang mga anak mo ay magiging sindami ng bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat. Paano mangyayari yun? Wala nga akong anak, Panginoon. After 25 long years, dumating si Isaac. Amen? Their story underscored the importance of trusting in God, in God's timing, and waiting patiently for His promises to be fulfilled. So talagang patience, mga kapatid. Sino sa inyo may mga pangarap na hindi pa natutupad hanggang ngayon? Taas ang kamay. Minsan, kinakalimutan nyo na yun, di ba? Wala naman nangyayari, amo na nga. Pero katulad ni Sarah at ni Abraham, hintayin lang natin. Okay? David, after being anointed as king, David faced many trials and waited a considerable time before ascending the throne. The spirit of waiting required patience and trust in God's plan. Di ba? Si David, bata pa, inanoint na siya ni Samuel as king. Pero hindi siya naging king kagad. Ang dami niyang pinagdaanan bago naging hari. Pero, tandaan ito mga kapatid, pag nangako ang Diyos, tutuparin niya yon. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hannah, sino ba si Hannah? Hannah was a barren. Baog po ito. Prayed fervently for a child and waited patiently for God's answer. Her story emphasizes the power of persistent prayer and trusting in God's timing. Diba? Ibig sabihin doon, yung timing ng Lord, hinintay ni Hannah. Grabe ang pagdurusa niya, di ba? Pasakit sa kanya, pero naghintay pa rin. Si Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Joseph faced betrayal, imprisonment, and hardship before rising to power in Egypt. Alam niyo na may istorya yan, di ba? His story highlights the importance of patience and perseverance through difficult circumstances. Di ba? Napakahirap na pinagdaanan ni Joseph. Diba? Yung pagkaisang ka ng mga kapatid mo, gano'ng kasakit yun. Saktan ka na ng ibang tao, wag lang kapamilya mo. Amen? Pero ito, ang nagkanulo sa kanya, sino? Mga kapatid niya. Pero kung meron mang ultimate example, pagdating ng patience and perseverance, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus' example of enduring suffering and death on the cross is a supreme demonstration of patience. He patiently endured the pain, the shame, and torment, trusting in His Father's plan. Lahat ng mga example na nauna, ang Panginoon Kristo, ang lahat ang nagdanas niya. Ginawa niya lahat yan. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa kapatid mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? These examples demonstrate that patience is not merely about waiting, but about trusting in God's plan and timing, even
when we face with difficult circumstances. Amen? Minsan akala mo, end na. Akala mo wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo. Pero huwag kang mag-alala, kapatid. Sabi ng Isaiah 60 verse 22, hindi ko lang naisulat, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen? Kapag perfect timing na ng Panginoon, mahirap man para sa iyo, hindi mahirap sa Panginoon. Imposible man sa atin, hindi imposible sa Panginoon. Sapagkat pag nagtiwala ka, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay po natin, hinihintay lamang ng Diyos na tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. Be patient, mga kapatid. Yung hirap na nararanasan mo, problema na yan, wala yan kung si Jesus ang kasama mo. At kung pababayaan mo, susuko mo ang buhay mo sa Panginoon at pababayaan natin ang Holy Spirit ang siyang mag-guide sa atin, mag-drive ng buhay natin. At sa yung ilalagay natin sa center ng puso natin, mararanasan natin, mga kapatid, ang fruit of the Holy Spirit. Ano man yung dumating, hindi ka na magreklamo. Hindi ka naiiyak. Bakit? Mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Buksan mo ang puso mo, kapatid. Hayaan mo na ang Panginoon ang manguna sa buhay mo. Huwag kang maiinip sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay.